Naisip mo na ba to? Kung bakit may mga leader na parang kahit hindi sila sumigaw, no? Lahat nakikinig, lahat sumusunod buong puso. Habang may iba naman, alam mo yon, mataas ang posisyon, ang gandang titulo, pero parang walang bigat yung salita nila. Yan yung nasa sentro ng lahat ng material na pinadala mo. At titingnan natin ngayon yung malaking pagkakaiba at madalas yung agwat sa pagitan ng otoridad at impluensya. So ang misyon natin, himayin kung bakit mas makapangyarihan yung impluensya ang pinaghihirapan kesa sa otoridad na bigay lang ng titulo. Tama. At ang ganda ng pagkakalatag sa mga source mo kasi hindi lang ito teorya. Ang susuriin talaga natin ay kung paano ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pwesto mo sa org chart, kundi tungkol sa relasyon. Yung pinapatibay ng serbisyo, ng integridad at ng pagiging halimbawa. At aalamin natin kung bakit itong mga konsepto na to na libu-libong taon nang nandyan ay mas mahalaga pa ngayon, lalo na sa bilis ng pagbabago ng mundo natin. Okay. Sige, simulan natin sa isang kwento na paulit-ulit na lumalabas sa mga notes mo. May dalawang klase raw ng leader sa isang kumpanya. Una, yung CEO. Nasa kanya ang lahat ng formal na kapangyarihan. Isang email lang niya, lahat gumagalaw. Pero ang feedback, sumusunod lang yung mga tao dahil kailangan. Kasi nasa kontrata, may takot pero walang tunay na katapatan. At sa kabilang banda naman, nandoon yung kwento ng isang mid-level supervisor. Walang special na titulo, di ba? Maliit lang ang team, pero ang kwento, siya daw yung tipo ng leader na aalalahanin mo kahit 10 taon na ang lumipas. Siya yung nag-mentor sa iyo, yung nakinig nung may problema ka, yung unang bumati sa tagumpay mo. Hindi siya nag-uutos, pero lahat sa team niya handang gawin ang lahat para sa kanya at para sa misyon nila. Dito na nagiging malinaw yung pinagkaiba. Ang CEO, meron siyang otoridad. Otoridad, oo. Pero yung supervisor, ang hawak niya ay impluensya. At ang nakakagunat sa mga material, hindi nito sinasabing masama ang otoridad. Ang sinasabi nito, ang otoridad ay parang isang skeleton key. Mabubuksan niya ang anumang pinto sa organisasyon Pero hindi nito mapipilit ang mga tao na gustuhing pumasok sa loob. oo, yun. Magandang analogy yan. Ang otoridad kasi, transactional. Ibinibigay sa iyo kasama ng posisyon mo. Pero kapag wala ang posisyon, nawawala rin ang otoridad. Ang impluensya naman, earned yan, pinaghihirapan. Ito yung tahimik na puwersa na nag-a-unlock ng kagustuhan ng mga tao na sumama sa iyo hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nila. At ito yung nananatili kahit wala ka ng titulo. Dito na papasok yung malaking tanong. Yung tanong na, sige, kung hindi nakukuha sa titulo ang impluensya, paano? Magic ba yan na bigla na lang lumilitaw sa isang tao? Saan ito nanggagaling? Magandang tanong. At hindi siya magic. Mas parang, pagtatanim. At ayon sa mga materyale mo, isa lang ang kailangan mong itanim para tumubo yan. Serbisyo. O sa mas simpleng salita, paglilingkod. Paulit-ulit na binabalikan sa mga source mo yung isang napakatanyag na eksena mula sa Biblia. Si Jesus na hinugasan ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Wow! Oo nga, at kung isipin mo yung konteksto, no? Ang paghuhugas ng paa, trabaho yan ng alipin, yung pinakamababa sa lipunan. Pero ginawa ito ng kanilang leader. So parang binaliktad niya talaga ang buong konsepto ng kapangyarihan. Eksakto. Binaliktad niya ang pyramid. Ang mensahe malinaw, ang tunay na kadakilaan at pamumuno hindi nasusukat sa dami ng taong naglilingkod sa iyo, kundi sa kahandaan mong maglingkod sa iba. Ito yung pinakapuso ng tinatawag na servant leadership. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina, tungkol ito sa pagiging sapat na malakas para unahin ang kapakanan ng iba. Kapansin-pansin din na ang mga source mo ay laging bumabalik sa mga foundational stories na ito. Oo, napansin ko rin yan. Moses, Pablo, Joseph, Daniel. Bakit kaya doon laging nakasentro? Kasi ipinapakita nito kung gaano nakatagal ang mga prinsipyong ito. Hindi ito bagong management fad. Libu-libong taon na itong napapatunayan. Tingnan mo si Moses. Pinangunahan niya ang isang buong bansa sa disyerto sa loob ng 40 taon.
Hindi lang dahil sa otoridad na galing sa Diyos, kundi dahil araw-araw pinapasan niya ang mga problema ng mga tao. Nakikinig siya sa kanilang mga reklamo, namamagitan para sa kanila. Ang kanyang pamumuno ay isang mahabang akto ng serbisyo. At si Apostol Pablo, bilang apostol, may formal authority siya. Pwede niyang sabihin, gawin niyo ito dahil ako ang apostol. Pero hindi, no? Lalo na sa relasyon niya kay Timoteo, ang ginawa niya ay mag-invest ng oras. Nag-mentor siya, naging parang ama, bumuo siya ng relasyon. So yung influensya niya, hindi lang utos, naging inspirasyon. At nariyan pa yung kwento ng mabuting Samaritano. Sa kwentong iyon, dumaan ang mga taong may posisyon sa lipunan, yung pare, yung levita. Pero iniwasan nila ang taong nangangailangan ng tulong. Ang nagpakita ng tunay na pamumuno ay yung Samaritano, na walang titulo at itinuturing na mababang uri ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at serbisyo, siya ang nagkaroon ng moral na otoridad sa sitwasyong iyon. So ang aral dito, malinaw. Ang serbisyo ang puhunan ng impluensya. Okay, puhunan ng impluensya, gusto ko yan. Pero, teka, hindi ba pwedeng maging peke yan? Ibig kong sabihin, pwede akong maglingkod o magpakita ng kabaitan dahil may gusto akong makuha. Alam mo na, para maging popular o para umangat sa posisyon. Paano mo malalaman kung totoo o pakitang tao lang? Napakagandang punto niyan. At dyan na pumapasok yung susunod na layer na idinidiin sa mga material mo. Oo, ang serbisyo ang puhunan, pero tulad niyang kahit anong puhunan, kailangan mo itong protektahan. At ang insurance policy ng serbisyo mo ay dalawang bagay, integrity at pagiging consistent. Dito na nabubuo ang tiwala. Ang tiwala ang tulay na nagdudugtong sa serbisyo at sa tunay na impluensya. So dito na pumapasok yung walk the talk. Hindi pwedeng minsan ka lang maglilingkod. Kailangan kung sino ka kapag may nakikita, ganun ka pa rin kahit wala. Ganyan-ganyan nga, at may dalawang napakalakas na halimbawa dyan sa mga binigay mo. Una, si Joseph sa Egypto. Isipin mo ang pinagdaanan niya. Ipinagkanulo ng mga kapatid, ibinenta bilang alipin, pinaratangan ng kasalanang hindi niya ginawa, at ikinulong ng maraming taon. Sa bawat isang yugto na yan, bilang alipin sa bahay ni Potiphar, bilang preso, at bilang tagapamahala, iisa lang ang ipinakita niya, kahusayan at integridad. Teka, parang napaka-idealistic naman yan. Ibig sabihin, kahit nasa pinakamababang punto ka na ng buhay mo, kailangan pa ring perfect ang kilos mo para lang makuha ang tiwala ng iba. Parang ang hirap gawin yan sa totoong buhay. Hindi naman siguro perfect, pero consistent. Ang punto kay Joseph ay hindi siya nagbago depende sa sitwasyon. Ang kanyang prinsipyo ay hindi nakasalalay sa kanyang posisyon. At dahil sa pagiging consistent niya sa paggawa ng tama, kahit na dehado siya, nakuha niya ang tiwala ng lahat. Mula sa jail warden hanggang sa mismong Pharaoh. Ang influensya niya hindi instant. Binuo ito sa loob ng maraming taon ng pagiging maaasahan. Alam ng mga tao sa paligid niya na gagawin niya ang tama, kahit walang nakatingin. Okay, gets ko, hindi biglaan. Proseso siya. Parang pag-iipon ng credibility at ganun din siguro yung kwento ni Daniel sa Babylonia. Eksakto. Si Daniel dinala sa isang dayuhang kultura na may matinding pressure na talikuran ang kanyang mga paniniwala. Pero nanatili siyang tapat. Kahit na ang kapalit nito ay itapon sa kulungan ng mga leon. Dahil sa kanyang hindi natitinag na integridad, nakuha niya ang respeto hindi lang ng isang hari, kundi ng sunod-sunod na mga hari ng isang malawak na imperyo. Ang tiwala kasi, malakas yan pero sobrang marupok. Isang maling desisyon, isang pagkakataon na hindi nagtugma ang salita at gawa mo, pwedeng gumuho ang lahat. Kaya yung pagiging predictable sa mabuting paraan, yung alam ng lahat na gagawin mo ang tama anuman ang mangyari, yan ang nagpapatibay ng tiwala. Para magkaroon ng tiwala. Pero parang may kulang pa rin. Paano ito lumalago? Kasi kung sakin lang yan, kung ako lang ang may impluensya, paano ito makakaapekto sa buong team o sa buong kumpanya sa katagalan? Di ba't mawawala rin yan kapag umalis na ako? At yan na ang pangatlong malaking ideya na lumabas sa mga source mo, ang pagpaparami ng impluensya.
Sinasabi doon na ang tunay na impluwensya ay may multiplying effect. At ang mekanismo para dyan ay mentorship. Ang mentorship ang proseso kung saan sinasadya mong ipasa ang iyong impluwensya sa susunod na henerasyon ng mga leader. Dito na ulit papasok sina Pablo at Timoteo. Hindi lang siya nagbigay ng instructions, namuhunan siya ng buhay niya kay Timoteo. Oo, hindi lang tinuruan ni Pablo si Timoteo ng mga doktrina, ipinakita niya kung paano mamuhay. Nakita ni Timoteo kung paano humarap si Pablo sa pagsubok, paano siya magdesisyon, paano siya maglingkod. Ang tawag doon ay modeling. Dahil dito, ang impluwensya ni Pablo ay hindi namatay kasama niya. Nagpatuloy ito sa buhay ni Timoteo na siya namang nagmentor sa iba. Ganon din ang pattern kina Elijah at Elisha. Yung pagpasa ng balabal, simbolo yan ng pagpapatuloy ng misyon at impluwensya. O kaya naman sina Moses at Joshua. Inihanda ni Moses si Joshua ng maraming taon. Kasi ang tunay na sukatan daw ng isang leader ay hindi kung gaano karami ang kanyang tagasunod, kundi kung gaano karami ang leader na kanyang nahubog. Ang ganda ng puntong iyon. So, ang impluwensya pala ay hindi parang isang pie na nauubos kapag ibinahagi mo. Para siyang kandila na kayang magsindi ng libu-libong iba pang kandila nang hindi nawawala ang sarili niyang liwanag. Ganyan-ganyan nga. At ang maganda pa dyan, hindi mo kailangang maging CEO o general para maging kandila. Kahit yung simpleng pag-guide mo sa isang bagong hire sa team, sa isang intern, o kahit sa isang kasamahan na nahihirapan, mentorship na yon, pagsisindi na yon ng isa pang kandila. Ito ang nagtitiyak na ang impluwensya ay nagiging isang legacy, hindi lang isang pansamantalang epekto. Okay, ang dami nating napag-usapan. Serbisyo, integridad, tiwala, mentorship. Para sa'yo na nakikinig at iniisip kung paano ito isa sa buhay, parang ang daming kailangang tandaan. Mayroon bang isang simpleng paraan para pag-ugnayin ang lahat ng ito? Isang practical na roadmap, kumbaga. Meron, at binuod ito ng maayos sa isa sa mga material mo. Ito ang tinatawag na Service, Trust, Influence, Impact Framework. Isang cycle na nagpapakita ng landas mula sa simpleng aksyon hanggang sa pangmatagalang pagbabago. Pwede nating himayin ng mabilis. Sige, simulan natin sa una. Serbisyo. So ito yung sinasabi mong pundasyon, ang pinakaumpisa ng lahat. Hindi ito malaking teorya, kundi mga maliliit at konkretong gawa. Pwedeng pagtulong sa isang katrabaho na natatambakan o yung simpleng pakikinig ng walang panghuhusga. Tama. At kapag ang mga maliliit na aksyon ng serbisyo na yan ay ginagawa mo ng tuloy-tuloy at may integridad, doon napapasok ang pangalawang hakbang. Tiwala, trust. Dito ka na nagiging credible. Nagtitiwala na sa'yo ang mga tao, hindi lang sa kakayahan mo, kundi sa karakter mo. Alam nila na ang motibo mo ay para sa ikabubuti ng lahat. At kapag buo na ang tiwala sa'yo, doon na natural na sumusunod ang pangatlong hakbang, influensya. Ito na yung kakayahan mong magbigay inspirasyon at gabayan ng mga tao nang hindi gumagamit ng takot o posisyon. Sumusunod sila dahil naniniwala sila sa'yo at sa direksyon na tinatahak ninyo. At ang dulo ng lahat ng ito, ang bunga ng serbisyo, tiwala at impluensya ay ang pang-apat na hakbang, epekto. Ito na ang nakikita at nasusukat na pagbabago. Hindi lang nagbago ang isip at damdamin ng mga tao, kundi nagbago rin ang kanilang mga gawa na nagdulot ng positibong resulta para sa team, sa organisasyon o sa komunidad. At ang maganda dito, ito ay isang cycle. Kapag nakita ng mga tao ang positibong epekto, lalo pang tumitibay ang kanilang tiwala na lalong nagpapalakas sa iyong impluensya. So hindi pala ito isang checklist na tatapusin mo lang. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-invest sa mga tao sa paligid mo. Napakalinaw. Sa huli, ang mensahe ng lahat ng source na ito ay simple pero napakalalim. Ang tunay na pamumuno ay hindi sinusukat sa taas ng posisyon, sa laki ng opisina o sa dami ng taong nasa ilalim mo. Sinusukat ito sa lalim ng epekto nito sa buhay ng ibang tao. Ang awtoridad na bigay ng titulo ay pansamantala. Mawawala yan kapag nag-resign ka o nag-retire.
Pero ang impluensyang binuo mo sa pamamagitan ng taos-pusong paglilingkod at matatag na integridad, yan ang nananatili. Yan ang legacy. At ang pinakamahalagang tanong na iniiwan nito para sa iyo ay hindi theoretical, kundi isang hamon na personal at praktikal. Ang tanong ay hindi, ano ang susunod kong posisyon o paano ako angat sa career ladder? Ang tanong na dapat nating pagnilayan ay ito. Sino ang isang tao sa paligid ko na maaari kong paglingkuran ngayong linggo? Maaaring sa maliit na paraan lang, pero yun ang unang hakbang para simulang buon o palakasin pa ang iyong tunay na impluwensa. Isang bagay na sulit pagnilayan.